Hapon na nga ngayon guys at sa wakas, andyan na si nanay. Buong maghapon po kasi, simula kahapon po pala, ako ang nag-alaga kay Yayam. Kami lang ni Yayam ang taong bahay. At itong si nanay po, umuwi siya para bumisita sa kanyang pamilya. At ayan na nga guys, kararating niya lang ngayon. Kasi galing daw sila ng SM, namili sila ng gamit ng kanyang nag-iisang apo na pinapaaral. At kasama niya nga rin po yung kanyang anak na pumunta doon. At ito nga po, dumiretso siya dito sa kwarto. At talagang miss na miss nitong si Yayam, si nanay guys. Kita nyo nga po, pag silip lang ni nanay, isang silipan lang dito sa kwarto, ayan, nakita kaagad ni Yayam at talagang alam na alam niya na meron siyang pasalubong galing dito kay nanay. At itong si nanay naman po, alam na alam niya kung ano yung kanyang ipapasalubong sa kanyang alaga. Ayan paborito talaga ang chicken guys. At ayan, meron pang patinapay si nanay. Syempre, pinili muna guys ang tinapay, medyo malambot-lambot yan. Ang paborito niya dyan guys, alam niyo kung ano, yan yung pineapple, yung sa gitna lang, pero hindi naman niya inuubos, parang tinitikman niya lang, tapos ayun na, iiwanan niya na. Pero kaninang morning nga po pala, ayan, tuloy-tuloy pa rin yung ulan guys. Nagtataka ako every morning or madaling araw yan, umuulan dito sa amin. Ganon din ba sa inyo guys? Ayan tingnan nyo. Una ko nga pong sinilip, umuulan-ulan pa po yan. Medyo malakas pa yung ulan yan. Nagpayong lang ako para tingnan kung ano na yung sitwasyon dito sa amin. Baka mamaya, meron na namang na-bar down na mga, ayan guys, kasi yun dyan sa gilid namin, hindi pa tapos, hindi pa siya nalalagyan ng hollow blocks. Ang plano po kasi dyan is, sisimintohin na lang siya, lalagyan ng hollow blocks yung gilid. Unlike doon sa may gate namin is talagang nilagyan po siya ng culvert para mas lalong matibay yan guys. Tingnan nyo nga po. Yan, dyan. Iligan po yan ng tubig. Kaya kailangan po talaga iayusin yung kanal. Kasi pag hindi guys, idadaan yan siya doon sa gitna ng kalsada. Mas lalong maputi. At delikado sa mga dumadaan. Ayun nga guys, inayos na nga po nila yan kahapon. Yun nga lang, hindi pa rin nila natapos. Siguro tatapusin nila pagka talagang mainit na guys. At kayang-kaya na nilang mag hollow blocks dyan. At ito nga po dito sa kabila, ayan naglandslide na naman. Yan, nag-bar down na naman guys ang lupa. So, siguro naman igagawin din nila yan. Hinayaan ko na lang guys kasi nakakapagod na rin guys na lagi akong pumupunta doon sa kanila at nagre-report kung ano yung mga nasira dito. Kasi siguro naman hindi pa rin yan kung may masisira man, hindi naman siguro agad-agad na masira. Lahat yakang-yakan na nila yan. At napansin ko nga na ako lang dito yung naglalakad-lakad sa labas. Kaya pumasok na rin ako kasi umuulan na rin po. Nagluto na rin po pala ako ng aming almusal. Ganito po talaga ako, maaga akong gumigising. At ayan po, meron po kaming tirang kanin kagabi. Kasi nga po, hindi po kami nakakain ni Yayam. Dalawa kami, gawa ng, yun nga guys, diba, kinagat po siya ng turong sa kamay. At talagang iniinda niya guys yung kirot. Talagang napakasakit. Kaya ayun, natulog kaming maaga. At ito nga guys, buti na lang, nandito na ulit si nanay guys. May kasama na ulit ako sa pag-aalaga sa aming little boy kasi mahirap po pala pag mag-isa ka lang. Kaya ayan guys, buti na lang, uminit na yung panahon namin at meron na nga po na nagsising along dyan sa aming kapitbahay. Medyo masaya na sila guys dahil nga po wala nang ulan. At konting enjoy bukas Monday, may pasok na naman po. At after nga po, ayan si nanay at si Yayam guys, nagkukwentuhan kami about sa mga nangyari kahapon at sa nangyari din kay nanay sa labas sa kanyang pag-uwi. Ay, buti na lang guys, nandito na ulit si nanay. Ang hirap po kasi nang nagsusolo sa bahay at hindi ka makakagawa ng ibang mga gustong gawain. Lalo pa pagka ganito, merong nararamdaman ng bulinggit. Thank God po talaga at medyo okay na si Yayam.